O ngayon, isa-isahin natin yung mga mabibigat na mga pahayag. Yung mga nakalap ng mga reporter at mojo natin ng mga soundbite. Alam ko nandiyan na yung mga nakapila na yung mga magla-live sa atin pero ano muna tayo ha? Ibigay muna natin sa kanila. Unahin natin si kasi issue ngayon dahil may mga kumakalat, di ba? Yung mga, baka naman wala na dito sa bansa. Usap tayo ng usap Nalusutan na pala tayo, ano? Ganito rin yung mga, parang deja vu nga. Ganito rin kasi yung pakiramdam nung panahon na, hindi pa ba si Napoles? Nung mga panahon na yun. Panahon ni Alice Guo? Yung Alice Guo. Alice Guo. Nakakad na siya, tapos pala nakaalis na. Oo, exactly. No? Parang ganyan. Kung saan tayo nag-aabang, saan ba sila makikita. Anyway, unahin natin si Senator Soto sa kanya pong mga pahayag tungkol sa lookout. Lookout bulletin ito siguro, no? Yun ibig sabihin. So, pakinggan po natin. Makakatulong yan sapagkat paano kung layasan tayo ng mga yun? Nagpunta sa abroad, ang daing pera ng mga yun. Di ba? Kayang-kaya nun, mamuhay sa abroad. O paano yun? Wala na tayong hahabulin. Na nga. O ano? Hindi lang dapat contractors. Kasi may usap-usapan, may mga mambabatas na wala na dito. Ayun na nga. Mga congressman viral, di ba? Hindi lang natin hindi ma-verify yung mga submitted videos ng netizen Kasi baka lumang trip yun, di ba? Posible. So, pero yun na nga. Pero kaya talaga ang tanong dyan na hindi sinasagot yung ating mga reporters na ngayon. Kung may mga travel authority itong mga to, ba't nakaalis ng bansa? Di ba? Pero anyway, mamaya tatanungin natin ang ating mojo kung may update tukol doon. Pero sabihin na natin, itong minsan lang naman natin siyang pagsalitain dito, si Senator Jinggoy Estrada. Sa kanya sa bagay siya dati nung siya ay nagkaroon ng kaso, hindi sa siya pork barrel. Hindi siya umalis. Dito lang In siya. all At saka fairness. nakulong din siya. Saka nakulong din Sa siya. Kamkrame nga ba nakulong si Senator Jinggoy? Saka nagtanay din. Oh, yes. Diba kasama ang kanyang father. Yes. Diba? Pero anyway, kasi kaya natin siya gagamitin bilang soundbite dahil sa kanya, naniniwala tayo na ito'y pwede niyang sabihin. Kasi ito'y hindi niya talaga ginawa itong flight na guilty kapag umalis ka. Hindi siya tumakas. Hindi siya tumakas. Nung inakusahan siyang nangurakot ng pork barrel. I'm sure yung ibang mga sinabi niya ng mga nakalipas na araw, kine-question ng iba na parang, bakit siya nagtatanong ng ganyan? Di ba? Nasa posisyon ba siya na magtanong? Yun pwedeng debatable yun sa mga tao. Pero dito sa kanyang soundbite ko sa flight means guilt, may karapatan kasi hindi naman siya tumakas noon. In fairness naman. In fairness. So, panoorin natin. Dapat magkaroon ng lookout. Para mapigilan? Oo. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Flight means guilt. Yun. Mamaya marami pa kami mga soundbite. Ay, maanghang. May connection kasi yung mga susunod na soundbite doon naman sa isa pa nating reporter na nagbantay sa Pasig. Pero unahin muna natin ang House of Representatives. Okay. Si Arles de los Santos na nagbantay na naman ng mga ganap doon. Dalawa actually silang mojo na doon, pero siya nagbantay nitong issue na to. Pero alam ko may report siya, pero tatanungin ko na kung meron na bang sagot ang House kung tungkol sa whereabouts ng mga... Kasi huwag tayo hanap lang ng kontratista. Hanapin din natin ng mga congressmen. How come we're not seeing them? Oo nga. No. Arles, kamusta Sino dyan? ba itong nawawala? Cost-benefit analysis for him. When he's getting away... Ano Hindi kasama ng kabilang show programa namin yun. yata yun. Meron ganon. Hindi atin yun. Okay. Kabilang stasyon yun. Okay. Yes, Arles. Arles, go. Ikaw na. Arles, huwag ka magpasapaw sa mga nasa kabilang stasyon. Go. Go, Arles. Lakasan mo yan. Naku, marami-rami nga ang nangyari dito sa Batasang Pambansa ngayong araw, no? Kanina umaga ay nagkaroon ng deliberasyon para sa budget ng DepEd. Gayon din ang ilan ng mga committee hearing dito sa House of Representatives. Pero ayun nga, sa ating katanungan kung nasaan na nga ba ang mambabatas na si Representative Elizalde ay ayun pa rin ay patuloy nating kinakalap sa kanyang staff at syempre dito sa mga kasama natin dahil matipid pa rin ang sagot at informasyon kung nasan nga si Ko na yun nga ay ini-implicate ng ilang mga mambabatas din sa mga maanumalyang flood control contracts ng pamahalaan dito. Pero Joey, isa nga sa mga naging focus dito ngayong araw ay ang organizational meeting ng Committee on Metro Manila Development kung saan nga itinalakay ang mga programa
plano ng Department of Public Works and Highways patungkol nga sa kanilang mga tugon sa malala at malawakang mga pagbaha na nararanasan sa Kalakhang, Maynila. Nakita naman natin nitong mga nakaraang linggo, buwan, talagang nalubog ang napakaraming bahagi ng Kamaynilaan sa baha. Yan ay sa kabila ng, syempre, bilyon-bilyon na pondo na inilalaan taon-taon sa mga ahensya na yan. Dito nga ibinida ng DPWH ang kanilang mga proyekto, katulad na lamang ng nagpapatuloy na improvement ng drainage at waterway sa Metro Manila at rehabilitasyon ng mga pumping stations na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Ipinakita ng ahensya na mula 2022 hanggang 2025, mayroon daw 1,686 na mga flood control projects sa buong Kamaynilaan. Pero 450 sa mga ito ay nananatiling under construction. Ang ilan sa mga issue na kanilang kinaharap dyan ay ang kabagalan ng issuance of working permits, obstruction of utilities at syempre ang issue sa right of ways na syempre ito ay talagang napapadalas. O dati pa man ay nagiging siguro hamon na sa pamahalaan para sa paglulunsad ng iba't ibang mga programa. Hamon din daw sa naging koordinasyon sa ahensya ang ilang mga local government unit, kagaya na lamang ng nangyari sa Quezon City, kung saan ang 141 na flood control projects na isinagawa ng DPWH ay wala raw koordinasyon sa Quezon City. Pero nakausap na daw ng ahensya tungkol dyan si Mayor Joy Belmonte at ayun nga ay kanilang patuloy na dinidinig ang iba pang mga issue nito at concerns. Pero isa si Quezon City, Jovi, Marcel at Chiki, na meron ng master plan patungkol dito sa flood control sa Kamaynilaan. Sa kabilang panig naman, kasama din natin dito ngayong araw ang Metro Manila Development Authority kung saan nagsabi sila ng kanilang plano na gawing water catchment facilities ang 10 mga lugar dito sa Maynila, kagaya na lamang ng golf course sa Camp Aguinaldo na kaya daw mag-hold ng 36,000 mahigit na cubic meters ng tubig na makatutulong para makontrol ang baha sa mga lugar na nasa paligid nito. Pero nagkaroon kasi na second part, itong pagdinig patungkol sa Metro Manila Development Committee kung saan nga ipinagalitan ni Caloocan Representative Edgar Arice ang MMDA matapos nitong kumpirmahin na mula daw 2012 ay meron naman na palang master plan para sa flood control sa Metro Manila. Pero ayon sa ating pananaliksik noong 2024 ay nasa 30% pa lamang ang naging accomplishment nito. Kaya naman ang tanong ni Erice, bukod sa DPWH ang dapat na magkaroon ng responsibilidad dito, ay bakit daw napakabagal ng nagiging tugon dito at tila lalong lumalala ang mga pagbahang nararanasan ng ating mga kababayan. Dagdag pa nga ni Erice, dito sa MMDA, worst in the world daw ang solid management dahil nabibigo ito sa pagganap nito sa tungkulin na panatilihing malinis ang 17 na mga lungsod dito sa Kamaynilaan. Okay. Thank you, Arles. Maraming Salamat, salamat, Arles de los Santos. Idadagdag ko lang doon sa ating pinag-uusapan po kanina na tungkol sa mga nakatakas na ba itong mga to. Kasi si Merrimon, na hindi natin ila-live na dahil si Merrimon ay nagbigay na ng notes, advisory. Sabi niya, na-interview nila sa Senate kanina si Senator Rodante Marcoleta ng Blue Ribbon Committee. Tapos daw? Nasa Amerika na daw ang ilan sa mga naturang sangkot sa sinisilip na questionabling flood control project sa bansa. Pero I think tinutukoy po dito yung mga kontratista. Okay. Hindi yung mga lawmakers. Hindi yung mga lawmakers. Okay. Naku, siyempre, galing ng HOR tong si Senator Rodante Marcoleta. So, yun ang kanyang tinutukoy, yung mga kontratista. Hindi rin nila masabi kung may commitment daw ang mga ito para bumalik, para humarap sa kanyang komite. Wala daw commitment. So, hindi natin alam kung babalik pa talaga ang mga ito. Ang dami nga nilang pera, sabi ni Oo naman. ni Senator Soto. I can imagine. Diba? So, ito nga lang daw po yan. Sinestress lang ni Senator Marcoleta na walang kapangyarihan ng Senado para mag-issue ng whole departure order. Pero, lookout order, pwede. Pwede. Para at least alam natin kung saan pupunta.